Taong 2024 nang matukoy ang utak umano sa isang sangla-tira scheme na nambiktima sa maraming nangarap na magkaroon ng sariling bahay. Pero makalipas lang ang isang taon, balikan natin ang kaso. Lumapit na nga ba ang mga biktima sa inaasam nilang hustisya o naging mailap ito sa kanila? Apartment unit na maganda ang location na may bonus pang pwesto para sa isang sari-sari store. Hindi for rent, hindi for sale, kundi for sangla raw. Kaya naman si Alex agad na naengganyo sa offer, lalo na nang marinig ang magic words na money back guarantee. Pero ilang buwan na nakalipas, dumulog sa resibo si Alex dahil ang kanyang daang-daang libong piso natangay na raw. Gusto sana namin bumukod ng partner ko para makapagsimula nga din po. Tapos yung unit po kasi na yon, nasaktuhan po na may abang po siya ng tindahan. So, plano rin po sana namin mag-business. Ayon sa offer, 2 taon daw nakasanla kay Alex ang unit at wala na raw siyang babayarang buwan ng upa. Kaya naman malaking tipid ito para sa kanilang mag-partner, lalo na kung susumakin ang 350,000 sa loob ng 2 taon. Katumbas lang ng halos 15,000 pesos kada buwan. So, malaking savings din po yun. Nag-post po kami, then may nag-refer sa amin na agent. Pinakilala sa amin is si Rene Boy Custodio. Caretaker daw po siya. At para maimay na, agad na binisita ni na Alex ang unit na ino-offer sa kanila. May aakyan dyan! Nasis kami, pinakita sa amin yung unit. So, up and down, tapos naka-tiles pa siya, pinturado, maganda, wala ka na ipapagawa. At kinabukasan lang, nagkaroon na raw agad ng kasunduan sa pagitan ni na Alex at Marites. Ano po ito? Tax declaration po. Ito po yung binibigay niya sa mga inaalok niya or yung mga nagbabayad dun sa scam Sanla-Tira. Second page, kasunduan din po na pinanotary. So ito po yung proof na nagbayad kami and nag-agree kami doon sa terms na binigay niya, which is 2 years. Matapos magpirmahan ng kontrata, naisip ni Alex na i-search online ang pangalan ni Marites. Pero hindi niya inaasahan ang kanyang natuklasan, mga reklamo, babala at panlilinlang mula sa mga dati nitong biktima. May mga nagpo-post po sa kanya na wanted, large-scale estafa daw. Nakasaad dito na maraming na-scam na itong taong to. Ipinakita ni Alex sa resibo ang apartment complex na inalok ni Marites at minsan nilang inasam na maging bagong tirahan. Ito po yung inaalok sa amin. So, pwede po kami magtindahan. Ito po ang itsura ng isang tipikal na paupahan dito sa Pilipinas. May area para sa sala, may dining area, may silid-tulugan, disenteng palikuran at kusina. Ito ho yung best deal na hinahanap ng ating mga kababayan. Pero pinag-iingat po kayo ngayon ng mga otoridad dahil ang paghahanap ninyo, posibleng kayo'y mapagsamantalahan ng mga masasamang loob. Sumunod namang pinuntahan ng resibo ang barangay na nasasakupan ng apartment ni Marites. Dito, napag-alaman ng resibo na hindi lang pala sina Alex ang naging biktima. Modus niya, karaniwan kasi dyan, yung isang lana, sasangla uli sa iba. At hindi siya tumutugon sa mga patawag ng sumo sa kanya ng ating lupon. Kinumpirma rin ng resibo sa Makati City Hall ang mga detalye sa tax declaration na hawak ni Alex. Tumanggi sila magbigay ng panayam pero base raw sa kanilang records, si Marites Biteng nga ang nagmamay-ari ng apartment complex na 4 Sangla-Tira. September 6, 2024, inilapit ng resibo ang reklamo ni Alex sa National Bureau of Investigation, Organized Transnational Crime Department o NBI-OTCD. Nagsulputan na rin ang 8 pang complainants na biktima rin daw di umano ng Sanla-Tira ni Marites Biteng. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel.